privilege speech, even if the matter was already referred to the committee report. I understand, Mr. As a matter of tradition, I understand, Mr. we allow President. that. Ginoong Pangulo, nilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito. Yeah. I Yes, that's why understand. this. Na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay. I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary, so that we can address other concerns, Mr. President. The appeal- the for the appeal- record, Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against. Meron lang po akong mga konting katanungan sa inyo. Sapagkat gusto ko po sanang ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Meron po ba siya rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo senador? Narinig ko yung malakas na boses ni Senator Kiko Pangilinan. Mr. Alam ko na si Senator Pangilinan ay dating galing sa broadcasting, baka nag-modulate. Maari po ba tayo ay mag-suspend muna para pag-usapan yung malakas na boses at wari Mr. pagsigaw President, ni Senator iba ang- Excuse me, Pangilinan? nasa Mr. akin President, po iba yung ang floor. sabihin. Senator Padilla, Excuse me. Minsan legitimate. So anyway, thank you for bringing it up, and you have the floor, Senator Padilla. Ginoong Pangulo, gusto ko lamang pong ibalita sa ating mga kasama na naging maganda po ang responde ng Commission on Human Rights sapagkat kaninang umaga po nakipagpulong sila sa atin at nakipagpulong po sila sa USAA at kay Senator Bato de la Rosa patungkol po sa nangyari na karahasan at pang-aabuso sa karapatang pantao ng ating mga kasama dito sa Senado. Pangalawa, gusto ko lamang din pong iparating sa ating mga taong bayan na magkakaiba po ang kaso ni Senator Trillanes at Senator De Lima sa kaso po ni Senator Bato. Dahil si Senator Bato, ang warrant po niya ay hindi galing sa Pilipinas. Ang warrant po niyan ay galing sa ibang bansa, sa isang dayuhang korte. Ito po ay malayo doon sa usapin na sila ang kustodiya po ni Senator De Lima at ni Senator Trillanes dito lang sa Pilipinas. Ito pong mangyayari kay Senator Bato ay dadalhin po sa ibang bansa. Medyo yun po pag-isipan nating mabuti. Dapat bang mangyari muli ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Dapat bang mangyari pa yan muli sa isang Pilipino? Yun lamang po, sana alam natin ang pagkakaiba ng warrant galing sa Pilipinas at warrant sa isang korte lang ng ibang bansa. Yun po, maraming salamat po. Point of order, Mr. President. Point of order, Mr. We were going to Point of recognize order. Senator Marcoleta, but this is a point of order, Yes. so we recognize Yes, Senator Mr. Pangilinan. President, my understanding is this matter was already referred to the Committee on Rules. And any on all such manifestations should have been referred to the Committee on Rules. Senator Pangilinan, Senator Lacson gave several privileged speech, even if the matter was already referred to the committee report. I understand, Mr. As a matter of tradition, I understand, Mr. we allow that. Ginoong Pangulo, nilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito. Yeah. I Yes, that's why understand. this. Na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay. I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary, so that we can address other concerns, Mr. President. The appeal- And the for the appeal- record, Mr. Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it, and therefore it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines Norte. For the record, Senator Padilla did mention a while ago that he doesn't take it against, and he acknowledges that some senators voted against it, and it's on the record. Having said that, the appeal is noted, but I just like to mention that we usually give each other leeway depending on the importance of the matter, and the threat to Senator Bato is live.
There's been no official communication that he is free until a Philippine court issues a warrant of arrest. No? So I ask the patience of each member, but acknowledge the statement and the interpretation, the proper interpretation of the rules by Senator Pangilinan. So you May may we ask proceed, Senator Marcoleta, Mr. President? Yes, Senator Marcoleta, you're Been now waiting for recognized. quite a while. Legitimate. So anyway, thank you for bringing it up, and you have the floor, Senator Padilla. Ginoong Pangulo, gusto ko lamang pong ibalita sa ating mga kasama na naging maganda po ang responde ng Commission on Human Rights sapagkat kaninang umaga po nakipagpulong sila sa atin at nakipagpulong po sila sa USAA at kay Senator Bato de la Rosa patungkol po sa nangyari na karahasan at pang-aabuso sa karapatang pantao ng ating mga kasama dito sa Senado. Pangalawa, gusto ko lamang din pong iparating sa ating mga taong bayan na magkakaiba po ang kaso ni Senator Trillanes at Senator De Lima sa kaso po ni Senator Bato. Dahil si Senator Bato, ang warrant po niya ay hindi galing sa Pilipinas. Ang warrant po niyan ay galing sa ibang bansa, sa isang dayuhang korte. Ito po ay malayo doon sa usapin na sila ang kustodiya po ni Senator De Lima at ni Senator Trillanes dito lang sa Pilipinas. Ito pong mangyayari kay Senator Bato ay dadalhin po sa ibang bansa. Medyo yung po pag-isipan nating mabuti. Dapat bang mangyari muli ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Dapat bang mangyari pa yan muli sa isang Pilipino? Yun lamang po, sana alam natin ang pagkakaiba ng warrant galing sa Pilipinas at warrant sa isang korte lang ng ibang bansa. Yun po, maraming salamat po. Point of order, Mr. President. Point of order, Mr. We were going to Point of recognize order. Senator Marcoleta, but this is a point of order, Yes. so we recognize Yes, Senator Mr. Pangilinan. President. My understanding is this matter was already referred to the Committee on Rules. And any on all such manifestations should have been referred to the Committee on Rules. Senator Pangilinan, Senator Lacson gave several privileged speech, even if the matter was already referred to the Well, committee well, report. I So, understand, Mr. as a matter of tradition, I understand, Mr. we allow that. Ginoong Pangulo, pinilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito. Yeah. I Yes, that's why understand. this... Na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay. I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President. The appeal- And the for the appeal- record, Paano natin pag-uusapan And- yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it, and therefore it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines Norte. For the record, Senator Padilla did mention a while ago that he doesn't take it against, and he acknowledges that some senators voted against it, and it's on the record. Having said that, the appeal is noted, but I just like to mention that we usually give each other leeway depending on the importance of the matter, and the threat to Senator Bato is live. There's been no official communication that he is free until a Philippine court issues a warrant of arrest. No? So I ask the patience of each member, but acknowledge the statement and the interpretation, the proper interpretation of the rules by Senator Pangilinan. So you May we ask proceed, Senator Marcoleta, Mr. President? Yes, Senator Marcoleta, you're Been now waiting for recognized. quite a while. Madam President? Madam President? Opo. Senator Padilla, please proceed. Yes. Opo. Meron lang po akong mga konting katanungan sa inyo. Sapagkat gusto ko po sanang ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Meron po ba sa rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo senador?
Narinig ko yung malakas na boses ni Senator Kiko Pangilinan. Mis- Alam ko na si Senator Pangilinan ay dating galing sa broadcasting, baka nag-modulate. Maari po ba tayo ay mag-suspend muna para pag-usapan yung malakas na boses at wari pagsigaw ni Senator Excuse me, Pangilinan? nasa akin President, po iba yung ang floor. sabihin. Senator Padilla. Recognize the good gentleman, Senator Robin Hood Padilla. Senator Padilla, you're recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. Mga mahal kong kasama, mga kagalang-galang kong kasama, at mga karespeto kong mga kasama, meron po akong naiwang usapin kahapon sa ating sesyon. Tungkol po ito sa asal o decorum ng isa sa ating kasamahan. Kaya naman, muli po akong humingi ng pagkakataon na makapagsalita ukol dito upang ipaalala at bigyang diin ang ating mga alituntunin dito sa Senado. Naniniwala po ako na mahalagang mapanatili natin ang respeto, paggalang at kaayusan sa bawat pagdinig at talakayan. Ayon po sa ating rules, ang sabi po dyan, Section 93, Rule number 34, on Parliamentary Acts and Language. Ang sabi po dyan, acts and language which offend a senator or any public institution shall be deemed unparliamentary. Sa wikang Pilipino, ang mga kilos at pananalitang nakakasama ng loob sa isang senador o alinmang pampublikong institusyon ay itunuturing na hindi naaayon sa kagandahang asal ng parlamentaryo. Malinaw po na sutuntunin na ito ng Senado na anumang kilos at pananalitang nakakasama ng loob sa isang senador o sa alinmang pagpampublikong institusyon ay hindi katanggap-tanggap. Bilang sanggunian, ipapakita ko po sa inyo ang isang video ni Senador Kiko Pangilinan kung saan makikita ang isang mainit na palitan sa pagitan niya at ng isa pang nating senador at ngayon ay Senate President bilang halimbawa ng kontekstong aking tinutukoy. Pwede mo ba sabihin sa anak mo, anak, pag mali sila, gumawa ka na rin ng mali. Anak, okay lang mang bastos kasi mas bastos sila eh. Anak, okay lang magbully kasi mas bully sila. Ako, hindi ko sasabihin yon. Ako, sasabihin ko, At hindi yun ang sinasabi. hindi, yun ang sinasabi mo, Mr. President, and I'm No, not yet Mr. finished. President. Kasi Of course you said, tama We si beg to Tariela. disagree, Mr. President, I'm not yet finished. No? Well, we beg to So, Mr. disagree. President, this is the question. The resolution, Ayun po, nakita po natin na napakagandang halimbawa na ilang beses pong gustong magsalita ni Senator Kiko Pangilinan na hindi dumaan sa tamang procedure na hindi binanggit ang Mr. President. Pumapasok po siya sa usapan, ngunit naging magalang ang Senator Alan Peter Cayetano sa mabuting pananalita. Sinabi po niyang, I'm not finished. Kahapon po, nakita po natin ang pangbubulyaw ng ating kasama. Ang sabi po nila, tayo daw po ay balat sibuyas. Hindi po yan pagiging balat sibuyas. Ito po ay nasa rules of the Senate. At ang sabi din po ng ating dating Senate President, na ito daw po ay nangyayari talaga, nagsisigawan. Mga mahal kong kasama, kung ikaw ay nagsasabi ng iyong talumpati at ikaw ay passionate, okay lang yon. Pero para sigawan mo ang kasama mo, nasaan ang rules of the Senate? Si Ginoong Kiko Pangilinan ng ating senador ay ilang beses na pong senador. Ako po ay neophyte kung tawagin. Napakainam po sana kung pakitaan niya ako ng magandang asal at ipakita sa akin na ganito, iho, ang pagsasabi ng I'm not finished. Hindi yung I have the floor with the burning eyes and the very high voice. Ladies and gentlemen, on record po ito. Nangyari po ito on record sa Senado. Humihingi po siya ng pag-abot ng kamay sa akin, hindi na on record.
Paano ko po tatanggapin ang kamay niya? Ginawa niya yan on record. Kaya sana po, hinihingi po natin bilang pakikisa sa aking dasal na siya ay, kung siya talaga ay nais niyang mag-abot ng kamay, on record. Sabihin niya mismo sa plenaryo na siya ay nagkamali. Katulad po ng ginawa ni Senator Lacson na tumayo kanina at nagsabing siya ay nagkamali. Hindi po ito usapin ng lalabas tayo sa media at sasabihin mong balat sibuyas ako. Di tapon na natin itong rules of the Senate. Tapon na natin to. Di pa natin pala susundin eh. Mga mahal kong kasama, ang sinasabi ko dito, tanggalin natin yan sa record dahil ayokong mababasa yan ng aking mga anak at apo na ang isang Muslim senator ay sinisigaw-sigawan dito sa plenaryo. Yun lamang po. Maraming salamat po sa binigay niyong pagkakataon. Thank you very much, Senator Robin Padilla. We recognize once again Senator Kiko Pangilinan. Thank you, Mr. President. Mr. President, ang suggestion ko ay dahil napanood ko kagabi sa balita na nais pong magsampa ng ethics case laban sa atin na si Senator Robin Padilla. So ang suggestion ko, isampa na yung ethics case at doon na po sa ethics committee natin pag-usapan ito dahil marami pang ibang mga mas importanteng bagay sa aking paniwala ang dapat natin talakayin. Maraming salamat po. For the record, Mr. President. Thank you very much, Senator Pangilinan. We recognize Senator Padilla once again. Wala na po siguro mas importante kung rules of the Senate ang pinag-uusapan natin. So, ang ibig pong sabihin ba niyan na hindi kayang mahumingi ng paumanhin ng isang veteran senator? Para sa kanyang pagtaas ng boses? Yun po ba? Nakikita ko po ang matamis ng ngiti ni Senator Kiko Pangilinan. Napakahirap po bang sabihin nun? At kailangan pa natin umabot sa ethics? May I suspend session first? Mr. President, the gentleman from Nueva Ecija in Bicol region, Senator Robin Hood Padilla, is seeking the floor. I move that he be recognized, Mr. President. You're recognized, Brother Robin. Assalamualaikum, and thank you for coming in a very beautiful barong today. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Walaikum salam. Ako po ay nandito sa inyo pong harapan. Ginoong Pangulo, ako po'y gusto ko lamang pong linawin ang ilang mga bagay patungkol po sa napakarami pong lumalabas ngayon. Iba't ibang komento, iba't ibang opinyon na parang ang dating sa taong bayan ay magulo tayo dito. Yun po ay hindi magandang impresyon. Sapagkat yung pong nangyari na ang ating mahal na kasama, Senator De La Rosa, noong siya po ay lumabas dito sa atin, malinaw na po na merong warrant of arrest galing sa ICC. Kung nung mga panahon po dati ay kine-question siya, tinatanong siya kung bakit siya nagtago. Ngayon po ay wala nang question. Ako po'y nagsasalita bilang isang artista. Sapagkat ginawa ko na po ang mga buhay ng mga magagaling na tao. Katulad po, nung ginawa ko ang buhay ni Senator Lacson, yung 10,000 hours, pati po yung kanyang pagtatago, yun po ay sa kadahilan ng may prinsipyo siyang pinaglalaban. At ganoon din po, nung ginawa ko ang buhay ni Senator Bato de la Rosa, may pinaglalaban na prinsipyo itong taong ito. Hindi siya kriminal. Ang napakapangit po na impresyon na binibigay, parang tayo dito sa Senado ay nagtatago tayo ng kriminal. Wala pa pong kriminal dito. Wala pa pong napapatunayan dito. At higit sa lahat, Ginoong Pangulo, ngayon lang po natin napatunayan na tama ang sinasabi ng ating mahal na kasama na may warrant of arrest sa kanya ang ICC.
Kaya dito po sana, Ginoong Pangulo, nabubura na yung sinasabi na siya'y nagtatago ng walang dahilan. Yung po yung sana ang maging maliwanag sa taong bayan na meron din po tayong adopted Senate resolution. Ito po yung number 44 na malinaw po doon sa resolution na ito expressing the sense of the Senate of the Philippines to protect all Filipinos against extrajudicial rendition and guarantee then a reasonable time prior to their surrender by extradition from the Philippines to seek redress from the courts and avail of legal remedies. So wala po tayong ginagawang kaimposiblihan dito dahil sinusunod po natin ang resolution natin. Dahil siya po, inaasahan natin at meron din po siyang pending na TRO sa Supreme Court. Ginoong Pangulo, sana wag po tayong magkaroon ng mga mixed messages dito. Hindi ko po hinihingi doon sa ating mga kasama na bumoto ng no dito sa resolution nito na pumanig kay Senator De La Rosa. Pero sana naman, huwag pong idamay ang buong Senado kapag sinasabi na tayo'y magulo, tayo'y katawa-tawa. Dahil tayo naman po ay nasa katwiran. Kung hindi tayo nagkakaintindihan sa katwiran, huwag tayong magsiraan. Dahil tayo naman po sumusuporta kapag tama naman at hindi naman patungkol sa ating bulwagan. Pero pagkatungkol sa ating bulwagan na ang pinag-uusapan, huwag po sana tayong magsiraan. Ito pong pagkakataon nito, Ginoong Pangulo, sana'y maging masaya tayo na nandito na ang ating kasama. Na kahit pinaghahabol, diyan ay pumunta dito at ipinakitang siya ay isang senador. Nung siya ay wala dito, hinahanap. Nung dumating, tatanungin natin, bakit siya nandito? Pambihirang buhay ito. Sana, mga mahal kong kasama, bagamat tayo ay magkakaiba ng kulay sa politika, pagdating dito sa ating bulwagan, proteksyonan natin ang Senado. Hindi dapat pinapayagan natin sa labas ng gate natin, may nagche-checkpoint. Mahal na Ginoong Pangulo, maraming salamat po. Wala kaming tulog. Pasensya na kayo. I will refer the manifestation of the Honorable Senator Robin to the Padilla. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat at hanggang sa muli. Paalam!